Magandang umaga mga igan, isinara na ang ilang lane ng Osmeña Highway para masimulan ng construction ng Skyway Stage 3. Kamusta na kaya ang lagay ng trapiko at alamin natin yan live mula sa ating kasamang si Connie Sison. Connie! Yes, good morning sa iyo, Igan, at sa lahat ng mga motorista na dadaan dito sa may Osmeña Highway. Ito ho ang sitwasyon ngayon. Ang kita natin sa aking likuran, Igan, ay meron na nga dito mga cones, traffic cones na inilagay at 3 lanes so far ngayong umaga ang nasasakop nito. So 2 lanes lang ang dadaanan ng ating mga motorista. Pero according naman dun sa Skyway Management, ito ho ang talagang totoo na magiging barrier, kumbaga. Ito hong nakikita natin, concrete barrier na ngayon po ay inilalatag na dito. So 2 lanes lang daw ang ma-occupy so far nitong unang araw naman ng konstruksyon ng Skyway 3. At ang nakikita natin dito, ito ang pinaka magiging sentro ngayon ng activity dito naman sa may Osmeña Highway. Ang nakikita natin sidewalk na yan with the trees, lahat ho yan ngayon ay tatanggalin. Susubukan na may mga isalba daw according to Skyway Management na mga puno at ito ay may permiso na ng DENR. Yung iba ay ililipat, yung ibang hindi na masasalba of course ay talagang tatanggalin. But definitely, dito po sa parting ito ng Osmeña Highway, dito sa sidewalk, dito magkakaroon tayo ng mga columns para doon sa itatayong Skyway 3. At ito ho ay sinasabi nilang 10 columns ang ilalagay dyan at magsisilbi nga na pinaka structure para doon sa Skyway 3. So sa ngayon mga kapuso, alam ko na marami hong nangangamba sa traffic ngayon. Nakikita natin maluwag pa ang daloy ng trapiko. Dito naman sa may area ng Osmeña, nakikita natin maraming mga truck, may mga ibang mga sasakyan na rin na dumadaan. So far wala pang problema. At nakikita rin natin na punong-puno mula doon sa dulo ng konstruksyon na gagawin nga ngayong araw nito sa Osmeña Highway ay punong-puno na ng mga traffic enforcers, meron mga taga-DPWH, MMDA at ngayon din sa Skyway Management ay nagtalaga na sila ng mga tutulong sa traffic nga mamaya dahil inaasahan at around 7 a.m. ay bibigat naman yung daloy ng trapiko dahil ito na nga ang sinasabing peak hour. Samantala, para po doon sa mga babiyahe nga, mga kapuso, ito ho ang mga alternatibong ruta na maaari nyong sundan. Para doon sa mga manggagaling ng southbound, pwede nyo hong baybayin mga sumusunod na kalsada. President Quirino Avenue, pwede rin ho kayo mag Pedro Hill Street, Macapagal Boulevard, Rojas Boulevard, Singalong Street, Leon Ginto Street at sa may Taft Avenue. Nag-abiso din po ang MMDA na kung kayo naman ay manggagaling mula sa Quirino Avenue, kumaliwa lang sa Rojas Boulevard, kumanan sa Hilpuyat Avenue o Buendia, kumaliwa sa Macapagal Boulevard na papunta naman sa inyong destinasyon. At mula sa Quirino Avenue, maaari ho kayong kumaliwa sa A. Mabini Street, diretsuhin ang papuntang FB Harrison, kanan sa EDSA papunta ng inyong destinasyon. Pwede rin ho kayong Quirino Avenue, kaliwa ng Leon Ginto, diretso sa P. Zamora, papunta sa inyong destinasyon. Ang mga sasakyan papunta naman sa Makati, mula naman sa Pedro Hill, kumanan po kayo sa Tajeron, diretso sa JP Rizal hanggang Makati Avenue, papunta sa inyong destinasyon. Subukan din niyo po na kumanan naman sa Tajeron, kanan ulit sa Chino Roses Avenue, papunta sa inyong destinasyon. Ayan ho, at mula naman sa Pedro Hill, pwede kayong kumanan sa Onyx Street, kumaliwa sa Zobel Rojas, kanan sa Kalayaan Avenue, kanan ulit sa Chino Roses Avenue papunta sa inyong destinasyon. Mga kapuso, marami hong mga inilatag na alternative routes ang MMDA at syempre ito hong pamunuan ng Skyway ay maaari rin ho nating i-check ang kanilang website para dito sa mga alternative routes na ito. At ang payo nga ho ng Skyway 3 Management para dun sa mga babiyahe na dadaan at hindi ho makaiwas dumaan dito naman sa area ng Quirino, ay Osmeña Highway rather, ay siguraduhin lang ho na magbitbit ng matinding pasensya kasi 2 lanes lang ang ating so far na ma-occupy ngayon o madadaanan habang inilalatag pa nga itong mga concrete barriers na ito. Pero sabi naman doon sa papunta ng northbound, walang problema dahil wala namang isinarang kalye, pareho pa rin po. So
iplanuhin ho natin mabuti ang ating gagawing pagbiyahe ngayong umaga na to hanggang 2017 o hanggang matapos ito pong project ng Skyway 3. Ayan muna ang pinaka-latest mula pa rin dito sa Osmeña Highway. Balik muna sa inyo dyan, Igan. Connie, ilang linya yan? Kasi yan, medyo maluwag-luwag pa yung nakita natin sa likuran nyo, no? Yes. Yung nabanggit ko kanina, meron tayong 2 lanes lang na pwedeng madaanan ng mga motorista. Dahil yung 3 lanes na sakop na nitong nilagay nga ngayon na mga traffic cones, ito ay pansamantalang magiging 3 this morning, no, habang inilalatag pa itong concrete barrier sa aking likuran. Ano? At nako, ito, talagang busy talaga itong area na ito ngayon. Nakikita natin so far busy sa dami ng mga construction workers na naghahanda na para masimulan na tanggalin itong sidewalk na siyang magiging sentro ng activity this morning. Ano, tatanggalin itong sidewalk, tatanggalin yung mga puno. Like I said earlier, ito ay may permiso naman ng DNR at yung ibang hindi naman isasalba, syempre yun na lang talaga. No? Pero as much as possible, magsasalba sila ng mga puno kasi Igan, sayang talaga, ang lalaki na nito. No? Matagal na rin yung mga puno dyan. Baka matanda pa sa atin yan. Yes, kaya nga. So itong mga environmentalists natin are making sure na ito ay may permiso, syempre, sa DNR at ito ay hanggat maaari ay dapat salbahin at ilipat sa ibang lugar na kinakailangan naman ng puno. Alam nyo, kailangan natin yan, especially for the pollution. Ngayon, Igan, sobrang tindi ng pollution din dito. No? At nararanasan natin yung bigat na ngayon ng daloy ng trapiko. Nakikita natin kasi inusog pa as of the moment itong mga traffic cones. So basically 1.5 lanes na lang ang nadadaanan. Ano? Nakikita natin na dito medyo so far sumisikip na dahil Igan, pakita lang natin itong area dito. Teka ha, ito. Yan kasi nag-iimbudo na. Ha? Nagkakaimbudo na. Kasi yung may truck na may bit-bit nitong concrete barrier, ay sinusubukan nga na ilagay doon sa tamang posisyon naman para mailatag, kasi yung first part nalagay na dito At ito ang nakikita natin ngayon, bukod doon sa concrete barrier, meron pang mga ikinabit silang parang harang na bakal. Nakikita mo ba, Igan? Ito. Ayan. So, ganyan na magiging itsura. So, doon ngayon, nilalagay naman sa aking harapan para ilatag hanggang sa makumpleto itong maharangan ng tuluyan. So, nakita natin, 1.5 lanes so far. Medyo, inusog nila ulit hanggang, okay, ano pa lang to Paunti-unti, So, inusog nila muli. So, medyo nasa 2 lanes na ulit. Okay, ang nadadaanan. So, ayan, temporary, magiging 3 lanes daw yan hanggang sa mailatag na itong concrete barrier. I hope, within the day or bago matapos itong araw na ito ay basta mawala lang yung mga nakaparada dyan. Medyo makakatulong yun. Yes, totoo rin yan. Alam mo, madalas tayong dumaan dyan, talagang dami nakaparada din sa harap ng kanilang mga establishmento dyan, di ba? Oo. Unfortunately, ganun nga ang sitwasyon. Pero ang balita natin sa Skyway Management, talagang hindi na nila papayagan yan because of the congestion na inaasahan nga dahil dun sa pagsasara nga nitong Osmeña Highway. At nakikita natin, sandamakmak talaga. Sana ganito rin talaga, hindi lang sa unang araw, kundi yung mga tumutulong sa traffic ngayon, sandamakmak, Igan. So hopefully, hindi yan ningaskugon na dahil na maraming media ngayon na nagko-cover dito, ay ngayong araw lang din natin sila makikita. Hopefully, maraming araw na dadaan pa na talagang magtutulong-tulungan tayo. Even the motorists, lahat tayo naman may responsibilidad dito. At kailangan talaga natin planuhin na mabuti ang bawat lakad natin. Maraming alternatibong ruta na nabanggit ko kanina at pwede nyo i-check yan sa website din ng MMDA at ng Skyway 3. So, yan ang pinakahuling kaganapan dito mamaya, Igan. Susubukan natin baka panayam etong si MMDA Chairman Francis Tolentino. Hopefully dumating siya. Ang balita natin, darating siya maya-maya lamang. So inaasahan natin na makapagbibigay pa siya ng additional information as to how they want to go about this. May mga panukala siya na buksan nga yung Pasig Ferry Terminal by April. At of course, nandyan din yung sinasabi niyang 4-day class or
yung pagpasok sa eskwelahan, babawasan ng isang araw. So yung mga yan, kailangan talagang tulong-tulong sa suhestyon. Hindi lang ito isang ahensya, ika nga ng DPWH o Skyway. Lahat tayo may responsibilidad, Igan. Okay. Ingat ka sa usok dyan sa Tambucho, ha? Yes, Igan. Maraming salamat. Maraming salamat, Connie Season.